to. Kaya, wait lang kayo dyan kasi pakikinggan muna natin yung mga sasabihin niya. Eh, syempre, kailangan natin munang marinig yung lahat ng sasabihin niya. Kasi, baka sasabihin, may ganito, ganyan kayo. So, ito na, sisimulan na natin. Pero mga kababayan, alam naman po natin no, na itong mga DDS lawyers, sila naman po yung umaasa na ito po ay harangan ng Supreme Court. Well, kung mapapansin ngayon natin, no, medyo may mga desisyon ng Supreme Court ngayon na medyo pumapabor po ngayon sa paniniwala natin. For example, di ba yung kay Karandang, so pag-usapan natin mamaya yan na yung kay Karandang. Tapos yung TRO, hindi binigay, di ba? Pero may mga... Naalala ko si Karandang, ano lang yan, naalala ko lang. May nakilala ko eh, pero tuloy natin. May mga decision din sila na medyo na... di ba, napapagalon talaga ako. Na especially, ibig sabihin ng fourth tweet, binago nila. So parang pinapalabas sila no, ng Supreme Court na tama yung ginawa ni Chis last year. Lupet, di ba? Fourth tweet. Depende sa Senate President kung kailan itutuloy. Pwedeng agad-agaran, pwedeng kung kailan niya gusto. Ewan ko ba Supreme Court natin, no? Ewan ko ba kung ba't ganyan. Well, alam naman natin na apoy tinidigong yung mga yan. Kaya, expect na po natin kung ano mangyayari. Kaya nga, mga kababayan, no? Nasabi nga po natin na, syempre, Supreme Court po yan at meron po nakabinbin na petition para harangan po yung impeachment ni Sara. So baka nga po ito maharang nga po ito paakit ng Senate na wag naman po sana mangyari. Kasi pinagbigyan niyo na po si Sara last year. Di ba? Last year po pinagbigyan na po ng Supreme Court si Sara doon po sa kanyang kabulukan, no? Doon po sa kanyang impeachment. So ang point natin dito, no, isang taon na po ang lumipas mula nga po nung tinarantado tayo ng Supreme Court last year. Isang taon na nga po lumipas, wala naman po sinasagot si Sara. So sa tingin ko naman siguro naman Supreme Court, deserve naman po namin na magkaroon talaga ng totoong trial sa Senate. No, tingnan ninyo itong mga DDS sa mga kababayan, kasi ako may mga nakakausap akong mga DDS eh. Minsan grab driver. Eto. Dito muna tayo doon sa sinabi niya. Supreme Court daw ay bias. Inaasahang haharangan. Mga kababayan, simulan natin sa pinakadelikadong claim dito ni Takeru Miyamoto. Takeru Miyamoto. Parang Japan. Ito yung pinakadelikadong claim niya dito na ang Supreme Court of the Philippines daw ay pinapaboran ang isang panig. Didiretsahin ko na. Walang basihan yan kung wala kang ebidensya, tanga. Sa ilalim, kung nagbabasa-basa ka, no, bago ka magsalita kasi, research muna. Kasi ako, bago ako magsalita, magre-research muna ako, baka kasi magkakamali ako, fake news agad. Sa ilalim kasi ng 1987 Constitution Article, diretso na natin, huwag na nating Roman 8. Article 8, malinaw, ang Supreme Court ang may judicial power, kabilang ang pag-review kung may grave abuse of discretion ang ibang sangay ng gobyerno. Hindi mo alam yan kasi tanga ka. Ibig sabihin, hindi sila referee ng emosyon, hindi sila taga-validate ang opinion mo, tanga ka, Takeru. Taga-suri sila ng batas, tarantado. Gago! Tanga! Ngayon, binanggit mo yung TRO na hindi ibinigay. Alam mo ba kung ano ang standard ng TRO? Gago! Tanga! Inutil! Talantado! Ito yung kailangan clear legal rights, actual at imminent danger, irreparable injury. Kung hindi kumpleto yan, kahit sinong kapantarantado ka, hindi ka bibigyan ng TRO
interpretasyon? Kasi kung hindi mo chinecheck ang legal basis, ang ginagawa mo lang ay nagbibintang ka ng walang ebidensya, dapat sa'yo kasuhan ka tarantado ka eh. Oh, dapat kasuhan ka ng Supreme Court. Kung nakita to ng Supreme Court, wala ka na. Oh, at yung sinasabi mong binago ang interpretasyon, ay, welcome sa realidad ng batas, gonggong. Oh, may tinatawag tayong jurisprudence. Oh, may evolution ang interpretasyon depende sa kaso. Hindi yan conspiracy. Normal yan sa legal na system. Oh, kung gusto mo nga kontrahin ng Supreme Court, hindi sapat ang iwan ko ba sa kanila. Gago! Ah, ito yung kailangan mo kaso, President, constitutional argument. Kung wala, opinion lang yan. Hindi argumento, tarantado. Gago! Oh, ituloy natin to. Minsan tricycle driver, Oh, minsan nagtitinda sa palengke, minsan Bisaya, di ba? Sila po ay umaasa na pag umakat sa Senate nga po itong impeachment ni Sara, papabor po sa kanila. Hindi ko po talaga hindi ko po talaga kung matanto ng utak ko no na ganun po talaga yung mentalidad ng mga DDS ngayon. Na pag umakat sa Senate yung impeachment, mananalo sila sa impeachment, di ba? So, ganyan po talaga. Oh. So, umaasa mga duta lawyer na pipigilan. O nga, di ba nakita mo yung sinabi ni Bundok? Jimmy Bundok? Gago, no? Puta. Alam niyo mga kababayan, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Itong mga anti-admin po na to, na mga DDS, sila po yung mga tao na bigyan po ng appointment nung panahon ni Digong. Ganyan po yung mga yan. Di ba, tingnan nyo si Jimmy Bundok na-appoint yan eh. TCSO ba si Jimmy Bundok? Hindi ko lang maalala, pero na-appoint yan si Jimmy Bundok. Parang hindi ka sure Hindi ka sure. Oh. Tapos siya rin po yung isa sa mga bumabatikas ngayon sa PBBM admin. Greco Bellica. O di ba, PACC yan. Pati po yung mga ibang generals, sila De Leon, sila Pokis, mga appointed po ni Digong yung mga yan. Na sila rin po yung nangunguna. Sure ka ba? Sure. Kasi nung kanina, nung pinagsasabi mo, hindi ka sure. Sige, tuloy mo lang ha, Takero. Para pabagsakan ng gobyernong ito. Pagcor, no? Pagcor, oo. Pagcor pala, hindi pala PCS. So hindi ka sure? Gago! Tanga! Yung viewers mo pa yung magkukorek sa'yo, hindi ka sure? Si Tuloy natin to. Jimmy Bundok. So nakatikim po ng nakatikim po ng karangyaan yung mga putang inang mga yan. So kung nakatikim pala ng karangyaan, dapat ganyan talaga yung ugali ng mga taong nakatikim ng karangyaan. Sige, tuloy. No? So ngayon, syempre nung pumasok po yung PBBM admin, hindi nila matanggap na ubos na yung gripo. Kasi hindi ba pwedeng hindi nila nagustuhan yung pamamalakad ng gobyernong to? Hindi mo ba alam na sa nakita kong balita to top 3 na tayo sa most corrupt country. Kaya nagsisigaw yung mga nagsisigaw yung mga may mga pangalan dito sa Pilipinas eh. Ito? Topic niya is impeachment ni Sara Duterte at yung sa Senate trial. Punta tayo sa impeachment. Una sa lahat, sa impeachment, hindi ito Facebook or Facebook pool or YouTube pool lang yung may ka. Alam mo ba yun? O baka tanga ka, hindi mo alam yun. Research mo muna. Hindi ito paramihan ng sigaw, tanga. Gagamitan kita ng babasahan kita ng article sa ilalim ng 1987, ang 1987 Constitution, Article 11, Accountability of Public Officers. Ang
impeachment ay proseso. At ang Senate of the Philippines ang magiging trial court. Gago! Tanga! Hindi yung pinagsasabi mo, tanga. Oh, may prosecution, may defense, may ebidensya, may deliberation. Hindi pwedeng gusto ko guilty na agad eh. Gago! Oh, alam namin bayad ka eh. Siyempre sasabihin mo guilty na yun. Gago! Siyempre yan yung sasabihin ng mga bangag vloggers eh. Gago! Tanga! Diba? Ngayon, sinabi mo, deserve natin ang trial. Walang problema doon. Pero ang problema, may kasunod ang assumption. Dapat at ang outcome ay pabor sa gusto mo, tarantado. Yan ang mali. Oh, yan ang mali, putang ina ka. Gago! Tanga! Oh, kasi sa batas, due process, personal belief. Gago! At kung may grupo na umaasa na manalo sila sa Senate, natural lang yan. Lahat ng political camp, ganyan. Camp ha? Political camp. Ganyan lahat. Pero ang tanong na hindi mo sinasagot, gaano kalakas ang ebidensya? May direct proof ba? O puro narrative lang? Gago! Kasi ang nakikita ko, puro naratibo lang eh. Alam namin gusto niyong paupuin yung isang magnanakaw din. Gago! Tanga! Inuti! Kung narrative lang, kahit anong sigaw mo, hindi yan sapat sa korte, tarantado. Lahat lang yung pinag-aralan nila. Yung mga nakaupo ngayon sa korte, yung mga lahat ng judge doon, pinag-aralan nila yung batas. Hindi katulad niya natin, ng mga vloggers lang. Gago! Kaunting basa lang, naiintindihan ko. Gago! Ang tandaan mo, ang burden of proof nasa nag-aakusa, hindi sa depensa, tarantado. O sino ba yung nag-aakusa? Gago! Tanga! Yung mga amo mo, yung yumayaman ngayon, pero yung mga Pilipino naghihirap. Gago! Tanga! Yun ang yumayaman ngayon. Kaya naghihirap yung Pilipinas ngayon eh, dahil dyan eh. Diba, isa yan sa mga nagpapahirap sa atin. Ay, naku, takero. Kala ko ba magaling to? Wala namang sense yung mga sinasabi nito eh. May nag-ano pa sa akin ito. Sige, reakan mo to eh. Walang kwenta, bubo din. Sunog eh. Ado na yung gripo. Tuloy na natin to. Pa naman na. Hmm. Kaya hindi nila matanggap no na puta, tinanggal ako sa Pagor yung pwesto na, daming pera diyan. Kasi pinalit di niya rin gusto, di ba? So well, ganun ang sistema eh, di ba? Pero ang malinaw dito, kaya sila bumabatikos sa PBBM admin kasi gusto nila bumalik. Ganyan yung mga yan eh. May mga gusto mangyari ang mga hayop na yan eh. Ang tanong dito, si Sara ba si Digong? Di ba? Ang tanong dito, si Sara Duterte ba katulad ba siya ni Digong? Na kung sino yung mga kakilala ni Digong, kilala din ni Sara. Alam niyo mga kababayan, si Sara bobo po yan. Tanga po yan. Mahina po kokote niyan. Tapos kayo, ang dami nyo nasisigawan na Sara Duterte for President. Ang tanong, pag kayo nakalimutan kayo, ewan ko lang kung ano mangyari sa inyo. Tarantado ka ba? Example na lang natin yung 32 million votes. Matatandaan ba? Makikilala ba lahat ni Sara yun? Ikaw, tanungin kita. Ilan lahat ng taong kilala mo? Baka hindi nga umabot ng 1,000 eh. Dahil sa ugali mong ewan ko. Sige, tuloy. Di ba, sa sobrang dami po na kailangan, ito for example lang For example, si Sara naging presidente. So, dinami-dami po ng tatanawin niyang utang na loob. Malamang magtampo din tong karamihan dito na mga pro Duterte ngayon. Sa tingin ko ganyan sa tingin ko ganyan. Lahat ba nagtampo Tatay Digong? Lahat ba nagtampo? Di ba, pinaglalaban niya yung si Tatay Digong dahil
dahil sa ginawa niya. Kung iboboto man si Sara at maging presidente, yung mga gusto ng mga taong bayan o yung Pilipino, na at least man lang makaahon sa hirap. May kinakain 3 beses sa isang araw, yun yung gusto ng Pilipino. Kaya si Sara Duterte, yung sinisigaw ng taong bayan ngayon, tarantado. Hindi na yan kailangan ng ganyan na hindi na hinahanap ng Pilipino yan. Ewan ko. Ano bang mindset ng taong to? Sige, tuloy. Oo. Sa'yo na nakukote ni Sara? Tapos kayo humingi, umaasa kayo na babalik kayo sa pwesto, parang nanako niyo yung point ko, di ba? For example, di ba? Kunwari ako, para malinaw lang for example ako, in-appoint ako ni Digong. No, dami kong pera, no? Appoint ni Digong eh. Nung natanggal po ako sa pwesto dahil nagpalit na presidente, sisigaw-sigaw ako ngayon. Sara for president, Sara for president. Sige, sabihin na nga natin, for the sake of the argument, nanalo si Sara bilang presidente. Puta, bigla ko nakalimutan. May makakalimutan dyan. Malabo pong 100% maalala ni Sara yan. Ano kayo ngayon? Kayo ba, sure ba kayo na pag si Sara naging presidente, ma-appoint ulit kayo? Putangin ang mindset yan. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Tarantado Galing mindset mo! yan. Ay, nako. Ito yung sinabi niya. Mga, alam mo yun? Appointees, mga motives, at gusto bumalik sa pwesto. Sagutin na lang natin yan. Gago! Tanga! Inutil! Okay, dito na tayo sa pinaka-emotional part. Mga appointees, paalala ba kayo? Sinabi mo, lahat daw ng kritiko ay gusto lang bumalik sa kapangyarihan. Mga appointee daw ni Tatay Digong o ni Rodrigo Duterte. May katotohanan. Maraming appointees na galing sa nakaraang administrasyon, pero ito ang problema ng argumento mo. Overgeneralization ka. Hindi mo pwedeng sabihin na dahil appointee, automatic may masamang agenda. Kasi kung gano'n yung logic ng utak mo, lahat ng politiko may hidden agenda, tarantado. Gago! Tanga! Lahat ng supporter may kapalit. Di wala nang valid opinion sa buong bansa, gago. Ngayon yung pag-atake mo kay Sara Duterte na kesyo, mahina, hindi wala lang lahat, etc. Tarantado ka. Ang tanong ko, ano ang relevance nito sa impeachment? Ano ang relevance nito sa impeachment? Wala. Wala! Nag-iingay ka lang! Utang ina mo ka! Kasi ang impeachment, kung hindi mo alam yung base niyan, acts committed in office, hindi sa IQ, hindi sa personality, hindi sa espekulasyon. Yung sinabi mong, paano ko makakalimutan kayo? Hindi yan legal argument, tarantado! Emotional manipulation yan! Yung mga viewers mong uto-uto yung madadala mo dyan! Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! At kapag ang argumento mo nakabase sa kung paano kung ibig sabihin, wala kang konkretong ebidensya sa kasalukuyan. Ay nako, akala ko magaling ang taong to. Tarantado din pala. Ang liit ng utak, bigyan niyo ako ng mas matinding kalaban. I-comment niyo dyan sa baba. Bigyan niyo ako ng mas malupit. Nare-reaction na natin. Hindi yung paanga-anga. Wala bobo to eh. Ito mga kababayan, ito ang katotohanan. Hindi mo kailangan sigawan ang kalaban mo para manalo ka. Huwag niyo akong gayahin. Ito lang talaga, karakter ko to eh. Kailangan mo lamangan sa punto. Kung may kaso, ilabas ang ebidensya. Kung may violation, ipakita
nito si Takero? Hindi ewan ko lang. At sa dulo ng araw ng ang batas ng Pilipinas, hindi umiikot sa sigaw. Umiikot ito sa ebidensya, proseso at katotohanan. No? Yan yung tatandaan nyo mga kababayan. Huwag yung huwag yung pakinggan to. Bubo to eh. O yan lang, takyo ka, takero.